Pag-usapan po natin mental health disorder. Actually, marami pong may ganito ngayon. Bagong panahon natin, dumarami na may anxiety, depression. Pero hindi po siya isang klase. Marami siyang klase. Pag-uusapan natin 8 sa pinaka-common na mental health disorder. Kailangan malaman natin kung yung nararamdaman nyo ay normal lang o mental health disorder na wala naman nakakahiya doon. Sabi ko, ako nga dumaan ako sa depression. Matindi depression ko noon, di pa nga uso to. And itong 8, tingnan natin ha. Number 1, ito ay pinaka-common anxiety disorder. Okay? Maraming klaseng anxiety. Merong generalized anxiety, parang takot ka sa lahat, worried ka sa lahat. Panic disorder, lagi ka lang kinakabahan. Yung kamay, paa, hindi ka Social anxiety, takot ka sa mga tao. Hindi mo kaya makipag-usap. Separation anxiety, meron ako dito dati. Mga bata na iiyak o kahit ano, boyfriend na iiwan ka o girlfriend na iiwan ka, mababaliw ka. Separation anxiety din yon. Diba? Takot maiwan. Takot laging iniiwan. Oh. Ito si Doc Lisa, naiwan ko lang minsan sa tindahan. Miyak agad eh. Signs of anxiety disorder. Ayan ha. Worry ka ng worry na wala namang kabagay-bagay. Nagwi-withdraw ka na sa mga kausap. Naka-fixate ka. May kilala akong ganito. Kailan darating, kailan magpapanik, kailan at irrational fear. Yung mga iniisip mo, walang sense. Out of the blue, nananahimik lang, panic attack. May nightmare ito. Pag may nightmare, hindi pa maganda. So, anxiety, may gamot, pampakalma, antidepressant, usap pa rin talaga. Usap sa kaibigan, close friend, psychiatrist, psychologist, may mga massage, alternative meditation, lifestyle change. Actually, itong lahat ng mental health problem, itong 8, halos ganito ang gamutan. Nag-iiba lang sa gamot, pero yung usap, alternative therapy, at lifestyle na healthy, lahat yon at social support, pare-pareho. So, yan ang anxiety, number 1. Number 2, matindi to. Mas matindi to, depression. May depression na nalungkot ka lang, bumagsak ka sa school, o may nag-away kayo. Yung mga depression, sandali lang yun. Ito pang matagalan. Pag 2 weeks ka na malungkot, depressive episode na yon. Pag 6 months ka na malungkot, major depression na yon. Ang major depression, yun po yung kailangan na ng gamutan, mabagal talaga isip. Parang computer na bumagal. O ito, feeling of excessive guilt. Walang low self-worth. Nag-iisip, mamatay na ba ako? Ano mangyayari? Ano iiwan ko sa mundo? Iba yung appetite, walang energy, hopeless ka sa future. Yung matagalang paulit-ulit na ganyan ang isip, depression na yan. Maraming may depression. A little more women, 8% than men. Average age, mga 20 to 40s. Pero ngayon, sa tingin ko, mas bata. Okay. Yung may depression, may anxiety din, kasabay. At konti lang napapagamot. 32 years old median age. Pero ngayon, dumadami. Delikado po, suicide. Yan ang second cause of death. Pag between 10 to 34 years old na pumanaw, duda natin may nangyari. Huwag sisihin ang sarili, namana mo yan sa magulang mo, sa lolo mo, sa lola mo. Marami dito genetic. Talagang may kulang sa serotonin yung utak. May kulang na chemical eh. So, pag nagkulang yung chemical, malulungkot ka. Diba? Hindi naman, minsan may trigger, pero poor nutrition, may health issue, may stress, yung iba, droga. Pero ito, so walang may kasalanan nito, sakit lang siya, parang arthritis. May gamutan, tulad ng sabi ko sa inyo, may antidepressant. Makakatulong naman, kaya lang mahal ng psychologist and psychiatrist ngayon. Hirap na hirap yung kababayan natin eh. So, alam nyo, ang konti lang nagpapagamot. Sa statistics, parang 29 to 30% lang ang nagpapagamot. 70% sariling sikap.
Sa Pilipinas, baka 10% lang nagpapagamot. Kailangan natin mura at libreng psychologist, psychiatrist, at mura at libreng gamot. Yan ang epidemic natin. Kahit hindi siya nakakamatay, delikado. Number 3 po, delikado rin ang bipolar. Ang bipolar, medyo mas serious pa nga siya. Depression din siya, pero may halong manic. Ito, malungkot, masaya. Kung may kaibigan kayong ganyan. Minsan masayang masaya, bili ng bili, minsan malungkot naman siya. Up and down. Iba ang gamot, magpapaaraw, pareho pa rin. Exercise, counseling, ito po. Paano sinusupport itong mga pasyente? Kung may bipolar, anxiety, lahat. Ano lang, kausapin, kung ano nagpapatrigger, makinig lang, magtiyaga. Sabihin sa kanila, magpa-check up, inumin lang ang gamot. Okay? Pero alagaan mo rin sarili mo, kahit tayo nagbabantay. Heavy. Number 4, merong post-traumatic stress disorder. Like sa Pilipinas, di ba, pag may bagyo, may typhoon, may baha, di ba, nagpapanik yung mga tao. Pag naririnig lang may umuulan, kala nila, may ondoy na naman, o may lindol, or may, ito sa war, galing sa gera. Kaya hindi maganda may gera talaga. Yung mga galing sa gera, combat, nakita maraming patay, paulit-ulit umiikot sa utak nila, hindi sila makaperform. Tunay po yan, no? Pasok na pasok sa utak yung bad effects na trauma. Ayaw pag-usapan, hindi makatulog. Meron pa silang hallucination na, no? Nananaginip sila na, uy, nangyari ulit, ganun ulit, oh. So, very hard. PTSD. Okay? High risk din sila. High risk sila. Kailangan nila kausapin, konting tiyaga. Kita nyo, ang daming mental health problem. Panglima, actually, ito talaga yung pinaka-mental illness. Ito yung sinasabi na nababaliw, mental illness, schizophrenia. Sakit din naman siya. Wala namang kasalanan yung pasyente. May kulang din na chemical. Mas maiksi, according to studies, ang life expectancy ng schizophrenia, 10 to 20 years lower compared sa ordinary tao. Siyempre, may hallucination, may naririnig, may nakikita, hindi makaisip, pero hindi naman sila violent. Okay? Kaya wag natin katakutan. Kulang sa motivation, kulang sa pakikipag-usap sa tao, kulang sa facial expression, kulang din makipag-kapwa. Okay? Medyo ganyan din ang mga types. Yan, marami sila. Ito po may gamot. Basta nakagamot sila, okay sila. Pag nakagamot, kailangan lifetime yung gamot. Nakagamot, safe ang gamot, okay sila. Pag walang gamot, kawawa yung mga magulang. Baka mamaya saktan yung magulang, o ano gawin, o irritable, nagwawala. Di ba? Mahirap yung ganun eh. Dati, dinadala sa hospital. Ngayon, dahil may gamot na, pwede na sa bahay. Mahirap naman dalhin sa ospital. Kawawa naman yung mga mental health centers to. Gamot pa rin. Paiba-ibang gamot. Iba gamot sa schizophrenia, iba gamot sa bipolar, pero psychotherapy and medication. Number 6, mental health problem din to. Baka marami sa inyo. Eating disorder. Medyo connected din siya sa anxiety, depression. Merong, baka narinig nyo na, di ba? Anorexia nervosa. Favorite natin, Carpenter, si Karen Carpenter. Meron siya nito. Namatay siya, hindi siya kumakain. Kala niya mataba siya, pero payat siya, hindi siya kumakain. Merong bulimia naman, kain naman ng kain. Merong exercise ng exercise, diet ng diet. Sobrang obsessed sa katawan nila. Pabago-bago, tataba, papayat. Pag kumakain, nagigilty. Tapos binge eating. Pero yung mahilig kumain ng only rice, tapos di naman nagigilty, wala pong eating disorder. Tawag doon, matakaw lang. Diba? Pag nagigilty ka, iba yon. So, gusto nila pumayat. Psychotherapy, psychologist pa rin talaga, psychiatrist eh. Okay? Kasi iba yung image nila. Tingin nila sa salamin nila, mataba eh. Pero payat ng pala sila. Ma-hospital na dahil ayaw kumain. May ganon. Number 7, mental health disorder to sa mga bata. Disruptive behavior. Merong tinatawag na ganitong social disorder, yung laging galit yung bata.
Hindi normal na nagtatantrum lang, Talagang mainitin ang ulo. Hindi pwede pagalitan, nagagalit. Laging inaaway ang classmate, ang teacher. Illegal ang ginagawa ng bata. Lagi nagsisinungaling. Nagsusunog. Meron gano'n. Naggagawa. Pumapatay ng animals. Meron din yon. Pag nagkamali, iba ang sisisihin. Disruptive behavior to. Merong ganong sakit. Mental health disorder sa bata. Okay? So, ingat din tayo doon. At number 8, ito yung mga neurodevelopmental disorder. Ito yung mga ADHD. Okay? Attention Deficit Hyperactive Disorder sa mga bata. Hyperactive. Kasama din mga autistic. Tsaka meron yung medyo delayed ang intellectual development. So, iba't ibang sakit na nakukuha mula bata palaki, mental health disorder din. Marami pang iba, pero itong 8 ang pinaka-common. Ang nakikita natin sa buong mundo, konti-konti lang napapagamot sila, kawawa. 29% lang may schizophrenia napapagamot. 33% lang may depression na gagamot. Yung iba, wala. Kaya kawawa yung pamilya, iyakan, away. Kaya kailangan itong video natin for education. Meron tayong isang advantage sa Pilipinas. Kaya pwede mag-retire dito yung mga OFW natin. Malakas tayo dito sa social support. Misa sa Amerika, kulang ang, di ba, makakausap mo eh. Ito ang pinaka-advantage natin kahit wala tayong advantage sa pera, di ba? Kahit walang pera dito, may social support ka. Kasi yan talaga ang nakaka-relax sa kanila. Kahit ano pa dito sa mental health disorder, no? Nalalabas yung kwento, may kausap, may tao. Hindi pwede walang tao, walang input, magde-dementia. May relationship, may kumakausap, may bagong perspective, increase overall mental well-being. Ayan, no? Pag meron ka nakakausap, gumaganda oxytocin mo, o iha, okay na yan, kain na. May reward system, may nakakausap ka, magaling ginawa mo. So, tumataas ang oxytocin, dopamine, serotonin. Ito yung mga bumababa sa mental health disorder. Kaya kailangan ng tao ang kapwa-tao. Kaya gusto nyo humaba ang buhay, hindi lang pera pampasaya rin kung meron kayong tunay na kaibigan na mahirap na mahanap sa panahon ngayon. So, hopefully, natuto kayo dito sa 8 pinaka-common na mental health problems. Salamat po.